O ano niya Mr. Maravillas yung balita? May final na po mga kababayan na bill sa Kongreso seeking to revoke the franchise ng SMNI. Kumbaga, ito na yung pako mga kababayan na ibabaon sa pintuan ng SMNI para diretso ng magsarado. Ayan po yung balita ngayon. Representative Gutierrez files House Bill seeking to revoke franchise of SMNI. Di ano niya Mr. Maravillas, rimati na. Malamang mga kababayan, yon ang pupuntahan. Yon ang magiging kapalaran mga kababayan ng SMNI. Ang yayabang pa kasi mga kababayan, hanggang ngayon, hindi maubusan ng yabang. Siyempre naman niya Mr. Maravillas, yung may-ari din ng universe. Nag-deny na po, hindi man daw siya yung may-ari. Sabi doon ng abogado sa congressional hearing po ng SMNI, nagpilato po. But anyway, mga kababayan, before kong ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap pala po ng clean and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer a Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international po. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Gap Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na niya Mr. Maravillas. So ito yung balita ngayon mga kababayan. SMNI at risk. House Bill filed to revoke network franchise. Rimati na mga kababayan. O siya yung author si Congressman Gutierrez. Sabi dyan, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez introduced House Bill 9710 which seeks to revoke the franchise given to Suarasug Media Corporation, also known as Sunshine Media Network International or SMNI. Nagugat siya mga kababayan doon sa pagpapalaganap ng dalawa nilang host ng fake news. Yan kasi anya Mr. Maravillas. Ang tinarget pa nilang gibain mga kababayan, yung Kongreso. Yung Kongreso, siyang nagbibigay ng franchise. O, di ba? Nakalimot po yung mga officials ng SMNI. Walang iba niyang dapat sisihin yan, Mr. Maravillas, kundi yung sarili nila. Tama po kayo. Sila yung gumawa ng sarili nilang hukay. Madaling sabi. At sila rin yung maglilibing sa kanilang sarili. Yon ang ginagawa po nila ngayon. So sabi dyan, in the explanatory note of his bill, Gutierrez said, the grant of franchise is a special privilege that constitutes a right and a duty to be performed by the grantee. Tama po, binigyan sila ng pribilehiyo, inaboso nila yung kanilang the privileges na ibinigay sa kanila ng Kongreso, inaboso nila
Kaya sabi doon mga kababayan sa interview ni sa interview natin kay Congresswoman PBA Party List Representative Migs Nograles, kahit anya yung sponsor niyan, yung mga kapatid ko, mas lalo anya na kailangang i-proteko kasi inaboso nila yung ibinigay na franchise ng Congress, in which case yung kapatid ko pa niya yung sponsor, hindi anya maari ang ganon. Ayan po yung nangi-interview natin kay PBA Representative Mix Nograles. Nakapag-picture-picture tuloy tayo. Pati sa iba pang congressman mga kababayan, si Congressman in Pastor Benny Abante po. Tapos yung aking look-alike na si Congressman Richard Gomez. At saka mga kababayan, si Congressman Dan Fernandez, na ang sabi sa akin, nanonood daw siya sa YouTube channel ko. Nagulat nga po ako mga kababayan, kasi nang dumapit ako sa kanya, bigla akong nakilala niya. Mr. Maravillas niya, nanonood ako sa iyo, sa programa mo. Ayun mga kababayan, nakapapicture kami ni Mrs. Na-invite kasi kami doon mga kababayan to cover the congressional inquiry. So sabi rito mga kababayan, the grantee niya must not perform its activities arbitrary and whimsically but must abide by the limits set by its franchise and strictly adhere to its terms and conditions, sabi po sa resolution. Tama po, may terms and condition po ang Congress sa pagbibigay ng franchise sa alinmang media entity. Grabe po yung nakitang violations sa franchise provisions. Hindi lang po sa franchise mga kababayan, pati sa ating konstitusyon. At hindi lang sa ating konstitusyon mga kababayan, kahit na yung KBP code, tahasang vinayolate po nila. At nang ma-violate nila, bigla na lang umalis po as member ng KBP yung SMNI. Kaya sabi ng mga congressmen, umalis niya kayo kasi sinasabi ni Atty. Tolentino, hindi na niya kami member, umalis na niya kami as member ng KBP. Umalis niya kayo, sabi ng mga congressmen, kasi hindi kayo nga sumusunod sa rules ng KBP. Dahil anya sa pag-violate ninyo, ayon, umalis na kayo ngayon. Durog na durog po during the hearing, yung abogado ng SMNI, mismong yung Vice President ng KBP, yung nagpatotoo po kasi in-invite ng Kongreso. So sabi dyan, Gutierrez mentioned the alleged violation of SMNI on the terms of its franchise, including the peddling of fake news, failure to report to Congress within 60 days the change of ownership, in the network's admission of different documents to Congress in the Securities and Exchange Commission. Suarez's 25-year franchise was granted under Republic Act 1142-2 in 2019. Tapos mga kababayan, so ano niya Mr. Maravillas, personally yung masasabi mo? Tama lang po ang ginagawa ng Kongreso. Sabi nga, no one is above the law. Di ba? Yung mga media companies po, may obligasyon na sundin ang mga provisions po na nakapalaman sa prangkesa. Parang yung franchise din ng mga sasakyan. Di ba pag may violation, nire-revoke po yon ng LTO, LTFRB. Kasi hindi man po pwedeng i-sacrifice yung interest po ng publiko. In like manner, dito po, hindi man pwede pong i-sacrifice natin yung interest ng publiko. Nagiging mouthpiece pa po ng China. What? O, di ba? Nakipag-collabs po. Although sabi ng abogado, nasa proseso pa lang daw po, hindi pa man napipirmahan yung kasunduan.
Pero kahit hindi pa napipirman yung kasunduan, sige na po ang collabs ng ng SMNI doon sa Chinese-owned company, yung CCTV, yung mga personalities nila including si Harimau po, pabalik-balik sa China. Ano kaya niya Mr. Maravillas yung sadya? Yun nga po ang kaduda-duda. Si Harimau galing pa lang doon, mga kababayan, nakipag-konferensya tungkol sa problema sa West Philippine Sea. Sabi nga natin, ano man yung representation niya, wala na siya sa gobyerno. Inassign ba siya ng ating Pangulong Bongbong o ng Department of Foreign Affairs na magrepresenta sa atin sa interes ng Pilipinas sa China? Mga assuming kasi kayo. Kaya iyan ang napapala ninyo. Ayan man lang po mga kababayan. Abangan na lang natin kung finally i-revoke po yung franchise ng SMNI. Kasi right now may i-final na po na resolution in Congress. Baka lang gusto ninyo po itong itry, mga kababayan. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.